kumikita ako ng 8,000 pesos kada araw nung nagkakanto fried chicken business ako. Kaso, ito yung naging dahilan bakit ako nalugi. Nalugi ako dahil hindi masarap yung pagkain ko. Nalugi ako dahil hindi proper ang pag-costing ko. Nalugi ako dahil hindi ko na-manage ang pera na kinikita ko. Sa totoo lang, no, napakalaki talaga ng kita sa street food business. Lalo na nung nagkakanto fried chicken ako. Meron akong 4 na food cart at lahat ito halos kumikita ng 2,000 neto kada araw. Kaya lang, ito ang naging problema ko. Naging 4 na yung nagtitinda or vendor ko. Ito yung naging isang malaking problema ko. Hindi ko na-manage ng maayos yung mga tao ko or yung mga kasama ko na nagtitinda. No? Ako ang gumagawa ng chicken, ako ang nagmamarinate, ako ang namimili, at sila lang ang magtitinda, magluluto. At aalis sila ng umaga, uuwi sila ng hapon or gabi na. So ngayon, hindi ko na-manage yung sa mga kasamahan ko dahil siguro dahil naging masyado tayong mabait. Pero ang lesson na nakuha ko doon ay hindi ako nagkaroon ng magandang sistema para sa mga tao. Maganda ang negosyo, maganda ang product, mabili ang produkto, pero hindi ko na-manage ang mga vendor ko. So, nalugi ako at binenta ko isa-isa hanggang sa napunta na ako dito sa paggagawa ng mga food cart. So, yun yung naging dahilan kung bakit ako na ngayon ay nasa food cart fabrication. And hindi ko naman pinagsisisihan yun. Sooner or later, baka nasa street food din ako ulit. Magkakaroon ako ng sarili kong street food business ulit. No? At the same time, syempre, meron pa rin tayong itong ating fabrication. Hindi na natin ito iwan dahil nakilala na tayo dito sa gantong produkto. No? At syempre, magdadagdag lang tayo ng negosyo. At kung ikaw ay isa sa mga nagsisimula ng negosyo na gagamit ka ng food cart, no? Sinasabi ko sa'yo, napakaganda ng kita sa food cart business. I-manage mo lang ng maayos. Una-una, yung produkto mo. Pangalawa, yung tao mo na kagaya hindi ko naayos. No? And pangatlo, syempre, i-manage din natin yung ating mga yung sarili natin, no. Magkaroon tayo ng disiplina sa sarili natin. So yun lang, kung interested ka sa mga food cart na kung saan ka magsisimula, kung paano ka magsisimula, tutulungan kita sa pagdi-design ng food cart mo at pag-usapan natin sa comment section or PM mo ako. Yun lang. Bye. God bless.